Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mondays Vlog. Nako, talagang painit ng painit mga kaibigan. Itong ating pagtatalakay dito ho sa leader ng kulto na si Senyor Aguila at iba pa niyang kasamahan. Mga testigo, laban ho sa kanila ay tinatakot na. At mayroon pa na gustong tumistigo, subalit grabing takot at tinatakot nitong mga hinayupak na ito. Yan o ang ating tatalakayin, laman ng video na yan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo ho. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganun ho, lubos nating maunawaan. Eto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan. Ano yung inyong pakiramdam or overall assessment dito po sa naging unang pagdinig ng Senado? Sinabi ko nung dating interview natin na ang sinatawag namin na victory on our part na at least mapakinggan yung mga witnesses na makapagsalita at their own free will na karap din yung mga inaakusa nila. So yun ang nangyayari kahapon. So ikinagalak yan ng mga, lalo na sa mga witnesses, yun ang hinihintay nilang pagkakataon na at least maihayag nila ang kanilang mga damdamin tungkol sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Nagulat pa ho ba kayo doon sa mga sinabi ng ilang mga testigo or alleged victim, Sir Ed? Hindi ko na ikinagugulat kasi sinabi ko na nung meeting last April 19, nung pinatawag sila ng Puro Task Force Kapihan at saka yung sa mga in front of the municipal officials and the PNP, mga police, sinasabi naman nila yon. In fact, marami pang mga harrowing experience ng ibang mga biktima na hindi na walang chance, hindi sila nabigyan ng chance na maihayag doon. So mayroong nag-testify doon na tinatakot allegedly sa taga-kapihan, kaya hindi na siya tumuloy na magtestigo. Pero nung marinig namin originally yung kanyang mas grabe. Mas marami pa silang mas grabe. So meron pa ho sanang isa pa na babae ho ba ito o lalaki na magte-testify sana sa Senado, pero sinasabi niyo nga allegedly tinakot kaya hindi po natuloy? Yes, marami pa. In fact, merong pang iba no, mas mabigat. Pero ayaw talagang magsalita kasi allegedly tinatakot na iipitin yung kanilang mga mahal sa buhay na andun pa naiwan sa, lalo na yung mga parents niya na andun pa naiwan sa kapihan. So ang sinasabi niyo po, sa kagustuhan man nilang lumabas at isiwalat yung kanilang karanasan, ay tila naba-blackmail sila hinggil sa kanilang mga magulang na pwedeng ano ba, may gagawin sa kanilang mga magulang kung sila ay mag-testify, ganun ho ba yun? Yes po. Mismo ang kanilang mga magulang nagsabi sa kanila na huwag mag-testify kasi baka anong mangyari sa kanila. Mismo binabantaan sila mismo na kaya daw gawin nila kung ano ang gusto nila sa mga mahal nila sa buhay. Sir Ed, pagkatapos po nitong unang hearing, sa palagay niyo ho ba meron pang ibang mga lalabas at magbibigay ng kani-kanilang mga karanasan? Siguro baka yung iba magkaroon ng
lakas ng loob kasi nakikita na nila na magkaroon na na may magandang kahantungan ito. In fact, yung lumalabas, mayroong nagpadala sa amin na video na galing doon sa membro pa nila na yung actual na child marriage na parang itinataon sa Valentine's doon nag-kiss yung mga pinag-asawa at saka mayroong actual na child labor. Opo. But, Nagpapala sila ng mga buhangin, yung mga sinasabi ng mga bata. meron ho kayong sinasabing video ngayon. Is this something that you've submitted dito po sa komite ni Senator Bato at Senator Risa? Hindi pa po kasi pagkatapos lang ng Senate hearing kahapon, mayroon ng mga naglakas loob na voluntaryo na binigay nila ang kanyang video kasi daw baka makatulong doon sa investigasyon. At muli, yung video ay ipinapakita po ang sinasabi niyong child marriage, ganun for you. Ano ho palagay ninyo ang magiging epekto ng pagdetina kay Senyor Aguila at 3 iba pa sa Senado? Doon po sa mga miyembro at nandun po sa kapihan sa ngayon. Marami kasing nagsabi dati pa noong April na talagang parang minamak lang kami na wala daw mangyayari sa mga reklamo ng mga witnesses. Pero marami ding nagsabi na pag madetine yung kinikilala nilang mga leaders, doon bababa na sila. So malaki talaga ang epekto. Kasi nakikita ng mga members nila na hindi pala totoo yung mga sinasabi nila. Kasi magaling kasi mag-twist. Lalo na yung si Mamerto Galanida, siya yung pinaka-curator sa amin. So kung kahit pula, makikita mo pula, pag sinasabi niyang puti, ito yung mga tao makinig, parang puti nga, pero nakita mo ang pula. So yun ang pinaniwalaan nila, yung mga explanations, mga ginagawa ni Zerens. So sa ngayon, na nakita nila, lalo na yung mga testimonya nila, na kitang-kita naman kung nagsasabi sila ng totoo, kaya nga na-contempt. So malaking epekto ito. Okay, alright. Yan. Nako, matindi. Matindi na naman ito. Usapang kulto. Dito na naman tayo mga kaibigan. At bago tayo magpatuloy, shout out at maraming salamat, Ma'am Pinky Web. Ipaintulot ho ang paggamit ng inyong kaunting video clips. Sa lahat ho ng hindi pa nakakakilala, diyan ho sa actual interview ni Ma'am Pinky Web sa kanyang programa. Yan po si Sir Ed Sangco na isang tagapagsiwalat. Unang nagsiwalat din ho ng ikangay mga kalukuhan na nangyayari ho diyan sa kapihan. Nako po, talagang matindi Napakadami yung binitawan diyan sa rolling ng video ng ating pong bibigyan ng pagkakataon ng ating sana matalakay lahat. At bago tayo magpatuloy ay alam niyo mga kaibigan, kahindik-hindik itong ating impormasyon. Kung nakuha, naku po, nakakatakot. Grabe. Kahit ako, naninindig ang balahibo. Parang ayaw ko na sabihin sa inyo. Baka hindi ho kayo maniwala, mga kaibigan. Sa aking impormasyon na nakuha, at na ito po ay may katotohanan na impormasyon. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo dito. Kaya pala, hindi pa itong si Senyor Aguila ay nakatakda na dapat ililipat ho sa kulungan na riyas na bakal, katulad po talaga nung kulungan ng mga dapat nakakulong. Kasi siya ngayon ay nakakulong diyan sa Senado. Doon ang kulungan niya sa Senado ay isang kwarto na maliit, naka-aircon. Ito po pala, ayon po sa akin nakuhang impormasyon, kaya hindi mailipat doon sa kulungan na riyas lang na bakal. Dahil ginagawa pa
ng kulungan na dapat yung kulungan niya ay hindi rehas, bagkos 1 kwarto din. Alam niyo kung bakit po? Dahil ito daw ho ay naghihimala. Kaya pala ito ay tinawag na isang agila dahil nagkakaroon ho ito ng pakpak sa gabi ho, madaling araw ng gabi, paumaga. Kaya pwede hong makalusot ito kapag kinulong. Diyan ho, sa riyas na bakal, datapwat gumagawa po ang paraan ngayon ang kinaukulan upang sa ganun, gumawa lang ng kulungan na 1 kwarto na kahit tubuan siya ng pakpak sa madaling araw, ay hindi ho siya makakalabas ng kulungan at hindi makakalipad. Oy, joke lang po mga kaibigan ha, pampagood vibes lang ho. Pampagood vibes. Natatawa tuloy ako doon sa mga sinasabi ko Ang king ko naman pampagood vibes lang po, smile naman, palakpakan. Bakit napunta tayo doon? Kasi nga'y tinutubuan ng pakpak. Kung talagang mahimala sila mga kaibigan, di ba? Ang sabi nila, itong nga'y ginagawa nilang Diyos. Kung bakit, kung mahimala, di patunayan nila. Sabi niya, ito'y naghihimala. Kaya nga tinawag na agila, di ba? Maghimala sila. Ay hindi sila makapaghimala ngayon dahil wala naman talagang himala. Puro fake, mga kaibigan. Impostor. Yung aking sinabi sa inyo mga kaibigan, ay isang joke lang yun bakit ba ako nakapag-joke doon? But tayo po ay dire-diretso na dito. At yun nga, maliwanag ko. Ang binitawan, diyan po sa ruling ng video, na marami pa sanang titistigo. Subalit iniipit. Nito tinatakot. Sino ba ang magtatakot dito? Papangalanan ko na. Nagtatakot to dito sa mga testigo na tumistigo na at mayroon pa na dapat titistigo. Siyempre ang nagtatakot dito si Senyor Aguila, Sir Galaneda, sino pa ba? At itong si Karen. Yun ang magkasangkot, di ba? Diretsahan tayo. Hindi man pinangalanan diyan ni Sir Ed Sangkaw sa interview. Ako magpapangalan na talagang ito ang involved. Sino bang ibang magtatakot dyan? Alangan takutin naman natin yung mga tumitistigo. Nandyan nga ho, nakalatag ang dahilan kung bakit yung iba ay umatras ng pagtistigo. At yung iba nakatistigo na ho. Ay nagkakaroon po ng pananakot galing ho dito sa kampo ni Senyor Aguila. At mayroon pa palang kahindik-hindik na dapat titistigo, na dapat nasuri na yung kanyang salaysay according to kay Sir Ed. Yan nandiyan po sa lalaki, nandiyan sa video. Nasuri na yung testimonya niya. Talagang sinasabi niya, kahindik-hindik, karumal-dumal, subalit hindi natuloy, napigilan. Ang dahilan nga ay tinatakot nitong si Senyor Aguila na idadamay ang kanyang pamilya. Nitong titistigo dapat. Sa makatuwid, iniipit, di ba? Dahil yung pamilya na dapat titistigo na hindi natuloy ay nandiyan sa kapihan. That's why kung itutuloy daw ho, di umano ang pagtistigo ay idadamay ang pamilya. Alam niyo ho, ito ho ay bagamat wala tayong direkta na sinasabi ni Senyor Aguila na galing sa kailangan pananakot, common sense na. Sentido commun ho ang dapat pairalan natin dito. Sila ho ay desperado na, mga kaibigan. Ito ho ay sanay manakot kahit hindi pa tumistigo. Kahit doon pa lang sa huwag na tayong pumunta sa punto ng mga titistigo. Sila ho ay sanay talagang manakot. Yan po ang training nila. Yan ang doktrina nila, takutin, mga kaibigan. How come na ganito? May nangyayari pa na pagtistigo? Ay siyempre, double pananakot na yan. Kahit ordinaryong membro ho, na gustong kumalas diyan, alam ko, ay hindi makakalas dahil sa pananakot ho ni Senyor Aguila at itong iba pa niyang kasamahan. Sinasabi nga dito ay robot lang si Senyor Aguila at mayroong nagmamando
At kapag hindi sumunod si Senyor Aguila, ay siya namang tatakutin at paparusahan. Ha? Yan po ang lumalabas sa investigasyon. At kahit si Senator Bato, pinaninindigan. Datapwat pinaninindigan ni Senator Bato yan. Dapat panindigan nyo ang recommendation nyo. Dapat yan din ho ang lumalabas sa recommendation nyo pagkatapos ng ikangapoy Senate hearing. Dahil kaabang-abang pa ho ang Senate hearing na pangalawa. Kumpirmado, may pangalawa pa na Senate hearing. Napakadami pa pala ng mga testigo na hindi nakapagsalita. Dapat yan ho ay makapagsalita. Kahit nga dalawang hearing pa, pwede. Kaya lang ha, ang iniisip ko rin dito, kahit paanong hearing, kung kahit ano pang hearing, sandamakmak na hearing ang gawin, kung hindi bibigyan ng ngipin, at kung hindi nyo papairalin ng palabra de honor sa mga sinasabi nyo, kung hindi nyo pangangatawanan, lalo na ikaw, Senador Bato, ay wala hong mangyayari. Inuulit ko ho, I'm 69 years old. Hindi pa po ko ulianin sa edad ko 69 years old. Tandang-tanda ko ang sinabi mo, Senador Bato. Tungkol ho dito sa ikangapoy, pinangangatawanan mo sa investigasyon. Ayaw ko nang ulitin dito. At pwede kong maulit yan kapag hindi nasunod ito. Dahil ang taong bayan ay nakabantay sa inyo. Dahil isang panluluko kapag hindi ho ito ikangay nasunod. Mga kaibigan, saka ko na po ulit-ulitin yan ha. Kapag hindi nasunod, para may ebidensya tayo, on the record, diyan ho, sa aking vlog. Sa lahat ng hindi pa nakakapasyal sa aking ilang hours na naka-upload, puntahan nyo po. Naku po, bagamat tayong video ho, ay ilang linggo na nakakaraan, na interview ni Senador Bato. But kung susuriin po natin, kapupulutan po ng aral. Kasi kung lumalabas po doon, na kung hindi po natin susuriin ang video na yon, ay isang panlilin lang at hindi ginagawa ang trabaho. Ginagawa man nila ang trabaho according sa kanilang pananalita, ba't kulang sa gawa? Hindi po pwedeng paniwalain tayo nang hindi po ika nga ginagawa. Mahabang talakay nito. Puntahan nyo na lang po pasyalan yung ilang hours na nakapload ko po na video, mga kaibigan. Ha? Hindi po tayo nagmamalinis. Hindi po tayo nagmamarunong. Yung akin long ho. Kahit sino po sumuri sa mga investigasyon at pinagsasabi, ay naku po, sasabihin nyo, hindi karapat-dapat. May dahilan po tayo, kaya tayo ay nagbibigay ng mga ganitong public opinion sa mga lumalabas sa bunganga nila. Mga kaibigan, trabaho po nila yan sa Senado na ika nga po ay mag-imbestiga ng tama na pwedeng ika nga hindi pwedeng mag-imbestiga lang ng madalian na ika nga po walang kahihinatnan. Kayo mga senador kayo, kahit sino pa man nandiyan ho nagtatrabaho sa Senado, sa Kongreso, pinasusweldo kayo ng taong bayan sa pamamagitan ng buwis. Dapat naman magsilbi rin po kayo na ika nga po'y patas sa taong bayan. Huwag po tayo magkaroon na ika nga po'y huwag tayo magkaroon ng conclusion ng ibig kong sabihin nang wala pa, hindi pa dumadaan sa tamang paraan na investigasyon. Ha? Ang kasagutan po niya, sinasabi ko, tinatalay kong ito. Puntahan nyo po ang in-upload ko. After 3 hours na po ang nakakaraan. Sana mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito at maliwanag naman no dito sa ruling ng video ay nagkakaroon po ng pananakot. Yan po ang gustong ipunto natin dito. Mayroong mga testigo na tumistigo, nakakaranas po ng pananakot at yung iba hindi natuloy. Nakaranas po ng pananakot hanggang ngayon. At yung mga pamilya ng mga titistigo dapat ay nakakaranas din po ng pananakot pagbabanta kung itutuloy ang pagtistigo laban ho dito kay Senyor Aguila, kay Karen Mamerto Galaneda at yung isang babae pa na si Janet na kasama diyan po sa kulungan sa Senado. Umaasa po ang taong bayan na alam po natin sa turo po at sa ruling ng matitibay na ebidensya
Darating po ang araw pag nagkaroon po at natapos. Kasi ito po ang kasong ito ay subject for resolution na. Katulad nga po ulitin ko ho. In the middle the month of the November, sa kalagitnaan ho ng buwan ng Nobyembre ay posible na lumabas sa warrant of arrest. Sana ho, ito ang maghahatid sa tunay na kaulungan sa Rias na bakal, diyan mo sa anuman city jail, itong warrant of arrest na ito para maikulong po sa tunay na kulungan. Yan po ang kabang-abang. Abangan po natin yan. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat diyan po sa comment section. Pwede po kayo magbigay ng public opinion. Sa lahat po nang hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po ha. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.